ma'am, sa security ko. Talaga? Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, What? si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Oh, No joke. Oh, no. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ako, nakakaloka. Naalala niyo ba yan mga guys? Ayan lang naman yung pinagbantaan ni VP Sara Duterte, si PBBM, si F. Elisa, at saka si Speaker Martin Romualdez. Ngayon lang tayo nakakita ng ganitong vice-presidente na hayag-hayagan na talaga namang pinagbabantaan ang Pangulo, ang First Lady at ang Speaker of the House. Mga kaibigan, nakakita rin naman tayo noong unang mga panahon na ang presidente at ang vice-presidente ay nag-i-split. Katulad na lang ni Cory Aquino at saka ni Doy Laurel na noong sila'y tumatakbo, unity sila, di ba mga kaibigan? Magkasama sila na talagang tumakbo para sa iisang platform. Pero mga kaibigan, noong nakaupo na si Cory Aquino ay nagbago ang ihip ng hangin at si Doy Laurel ay nag-resign at nagpahayag ng disgusto sa gobyerno ni dating Pangulong Cory Aquino. At sinabi niya, in-expose niya ang mga katiwalian, ang mga anomalya na kanyang nakita. Pero never na nagkaroon ng ganitong threat kay Cory Aquino sa pamamagitan ng kanyang vice-presidente na si Doy Laurel. Mga kaibigan, first time in the history of the Philippines na nakakita tayo ng ganitong vice-presidente na hayagan, walang takot, na talaga namang nagbabanta sa buhay ng ating Pangulo, ng First Lady, at ng Speaker of the House. Sabi ko nga mga guys nung nangyari ito, kita nyo, pinulutan tayo ng international community at ibinalita ito. Guys, hindi ka... Nakakita na ba kayo ng ganitong klaseng vice president sa buong mundo na hayag-hayagang pinagbantaan ang buhay ng presidente? Mga kaibigan, sabi ko nga, ang ganitong klaseng politiko, nakakatakot ito, delikado ito, mga kaibigan, delikado ito. Kung nagawa niyan, pagbandaan ang buhay ng Pangulo, ng First Lady, ng Speaker of the House, guys, how much more tayo na mga maliliit na mga Filipino? Baka mamaya wala nang banta-banta. Diretso na lang. Nagtatanong lang tayo dito at hindi po tayo nagbibintang. Lumabas naman yan online at lahat ng tao alam na yan mga kaibigan. So saan bang galing ito? Saan ang gagaling itong matinding galit ni VP Sara Duterte kay PBBM, Speaker Martin at kay F. Elisa? Na kung titingnan naman natin mga kaibigan, maayos naman ang pagkikitungo sa kanya ng tatlo. Si Speaker Martin ang naging daan para siya ay maging vice-presidente. Binigyan siya or tinanggap siya sa partido ni Speaker. Samantalang wala naman siyang partido na matatakbuhan. At ayaw naman niya sa PDP laban. At siya mismo, mga kaibigan, ang galing mismo sa kanyang bibig, sinabi niya na ang lahat daw ay kanyang pinapasalamat kay Speaker Martin kasi pawis, dugo, pagod, oras, lahat-lahat na ay kay Speaker Martin Romualdez. Ganon daw ang ibinuhos ng ating butihing Speaker sa pangangampanya dito kay Sara Duterte. Pero bakit ganon? Ngayon, wala siyang utang na loob. Kanya pang ipapatsugi, nag-hire ng assassin. My God! Vice-Presidente, may kakilalang assassin, nag-hire ng assassin, nagbilin na at nag-utos na huwag kang titigil pag ako ay natsugi. My God, mga kaibigan. Alam naman natin na walang threat sa buhay niya. Kinumpirma ito ng PNP at ng Armed Forces of the Philippines na walang threat sa kanyang buhay. At isa pa kung titingnan natin sino ba ang mahilig na mag-threat at sino ba ang merong history na pamilya na gumaganon. Tingnan nyo na lang, ebidensya, ang 30,000 extrajudicial killings. Yun na lang, alam na natin.